Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. At eto na naman, may bago na naman po tayong ibabalita. Naku po. Antindi ho nitong babalita natin ha. Kasi nagkakalat na naman po ang ilang Pilipino sa ibang bansa. Naku po. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Yan na nga ba sinasabi natin eh. Kasi alam mo, minsan tayo mga Pilipino mapagpanggap. Tayo mga Pilipino minsan pretender. Ika nga. At isa nga ho ditong pangyayari ay ito hong isang artista at saka isang politiko. Yung magjowa na ito ay napabalitang nagpapanggap o nandaya. Ika nga sa isang kompetisyon. Ito po yun. No? Ito pakita ko po. Ayan, naku po, patay tayo dyan. Isang dilawang pinklawang supporter na si Rian Ramos at saka itong isang politiko na party list representative na networker ang nangangarap maging mayor ng Maynila na si Sam Bersosa. Sam Bersosa po pangalan niya na hindi po Iskam Bersosa. Sam Bersosa po Linawin lamang po natin. Kasi yung iba dyan, tinatawag siyang Iskam Bersosa. Ako, wag ganyan. Dapat po, itawagin natin siya ng tama niyang pangalan, Sam Bersosa. Ito nga pong dalawang to, ay napabalita na meron nung alleged na ginawang katarantaduhan sa ibang bansa. Alleged po ito Ito napabalita ho ito sa Tribune. Ayan. Basahin natin yan Napabalita po yan sa Tribune na celebrities and cheating at NYCM. Ayan. Ito ho kasing NYCM. Ayan yung New York City Marathon. Ay sikat po yan parang marathon na yan. At yan po ay record breaking ika nga, sabi nga dito 55,646 runners ang nakakatapos niyan. Kaya sikat po ito. Ito po ay sinulat ng Tribune writer na si Star Elamparo. Ayan. So far, ito daw isa sa mga prestigious biggest marathon ever in the world. Kaya nga sikat itong marathon na ito dahil napakalaki. Sabi nga dito, to put this in perspective, the number is even more than seating capacity of the world's largest indoor arena. 'Di ba? Mas malaki pa daw di umano sa isang Philippine Arena yung paikot hindi natin alam pero kasi ibig sabihin lamang po dito talagang napakatindi ho po nito. At yung ito from nakalagay diyan Staten Island, Bronx, Queens, Brooklyn, Manhattan. Paikot talaga. So malaki daw yan. Dahil nga ito'y popular dahil po mga Hollywood international celebrities and influencer ang sumasali dyan. Among sa mga yan, yung mga sikat ay sila Ashton Kutcher, yung artista yan, kilala ko yan, magaling yan. Diba? Kumpare natin yan. Kapitbahay lang natin yan dyan. Si Chelsea Clinton, pati si Chelsea Clinton, yung kaano-ano niya, ni George. Ganda, yan, okay yan. Ayan, si Ryan Reynolds, okay, kita niya, si Ryan Reynolds, alam naman po natin, sikat din mo yan na actor, na comedian, di ba? At eto pa po, si Alicia Keys, kilala niyo si Alicia Keys? Yung kumanta ng Quiapo. Hindi pala, New York pala. Yung kumanta ng New York, yan. Kilala ako, yan yung mga kapanahunan natin. Si Alicia Keys, nanood pa tayo ng concert yan. Kaya sikat na sikat yan. So yan lang po daw yung mga halimbawa ng mga celebrity na lumalahok dyan sa marathon na yan. Sa madaling salita po, star-studded. Alam mo naman tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa ganyan Di ba? Hindi. Ito walang biro Isa yan sa kaugalian ng mga Pilipino. Pag maraming artista, gusto natin pumupunta rin tayo doon.
sumasali din tayo doon, di ba? Hindi kasi ano tayo talaga medyo na-starstruck tayo Pag sikat ang pag may mga influencer nandoon, gusto natin gayahin din yung puntahan din yun pag may binili si influencer na ganito o di kaya si isang artista ng ganito, tayo rin po ay makikibili kahit wala na tayong pera. Tama mali? Ganun ho tayo Ganun ugali ho nating Pinoy yan. Yung talaga namang, pagka merong fashion show dito sa Paris, kasi maraming artista, makikisali din ako dyan. Kasi para masabi nila, ako isang pasyonista. Sasali ko dyan kahit wala naman napansin sa akin. Hindi, may mga ganun di ba? Hindi ko sinasabi, wala akong pinaparinggan pero may mga ganun At, ang matindi nga po nito, ito po ay merong dalawang tao na tila napabalita ng daya daw di umano. Ano ho? Sino ho yan? Ito ho, si actress Rian Ramos at ang kanyang boylet na si Sam Bersosa. In-announce pa daw nila sa social media, talagang pinagyayabang nila na busy sila sa diyan sa marathon na yan, di ba? Kaya nga pinag-uusap-usapan sa social media ito dahil pinagyayabang po nila na sila daw po ay sasali. Ang problema, ito matindi. Sumali sila. Okay? Alam mo, sa mga marathon, kahit ho yung alam mo yung sa Ironman na magmumotor, meron tinatawag na checkpoint. Ibig sabihin, to make sure na talagang tinatakbo mo. Ang problema, may app yan. Dito kasi sa yung dun sa yung Ironman na pagmumotor, actually may mga mandaraya dyan Hindi ko na lang sasabihin ko sino, pero may kilala ako dyan Kasi nga, tandaan ninyo, si Boss Dada sumali dyan. Meron dyan talaga mandaraya Yung tipong sasakay. Lalo na yung mga, hindi ko nilalahat may iba namang maayos naman. May ibang lady rider dyan. Pupunta sa unang checkpoint. Okay, lalabas. Pupunta sa pangalawa. Pag medyo pagod na, may nakasunod na sasakyan. Yung driver, bababa, papalitan yung babae, yung lady rider. Magpapahinga siya, matutulog siya, babiyahe sila. Bago umabot ng second, third checkpoint, ayun na po. Bago umabot, magpapalit sila, kunwari siya. Kaya nga, yung ibang mga rider, mukha ng basang sisiw kasi umuulan daw nun putik-putik na yung sasakyan. Yung iba. Pero yung iba, dumarating doon na press pa. Halatang hindi naman nag-ride. Tapos yung iba darating naman malinis yung motor nila. Isinakay sa Raptor. Hindi naman pala bumiyahe. Para lang masabing nakatapos sila. Uy, kasi matindi dyan pagka nakatapos ka ng Ironman dyan, matindi ho yan. Isa kang napakagaling na rider. Ganon ang niyan. Tapos mga influencer pa nakakatapos niya mga yan. Kaya yung iba dyan, nag-feeling din. Gusto mga para naman masabing, ako, legit akong rider na influencer. Ang problema, dito sa marathon na ito, doon sa Boss Ironman, wala silang app na nakakapag-check talaga, 'di ba? Dito po may app. Ito hong nangyari di umano daw kay Bersosa at saka dito kay Rian Ramos, doon lang sa ilang certain checkpoint sila. Doon sa mga susunod, hindi na daw sila nag-checkpoint tapos lumaktaw. Nandun na sila sa malapit na destination, doon sa final destination, doon na uli nag-appear yung kanilang checkpoint. Nakakahiya ho, di ba? Yan ang problema sa atin, nakakahiya. Ang problema, akala nila siguro, parang yung sa Pilipinas, nalulusutan, diyan po may checkpoint. As a matter of fact, meron nga pong ito, nakasulat dyan, no? Etong si Matt Choi was disqualified and banned for life. Okay, bakit? Ganun ang ginawa niya, inassist po siya ng e-bike riding. Sabi may nakasunod na e-bike,
inassist siya. Bawal po yun. Oh, habang binibidyo daw yung hindi daw po pwede yun. Ganyan ka-stricto dyan. Etong dalawang to, in-split daw, yan, no entries for the 18.6, 20, and 21 point. Ayan, nakalagay po, no entries. Ibig sabihin, hindi sila nag-checkpoint. This can only mean that they did not pass through this 3 miles marker. The next time, yung sumunod na time tracker spotted them as already 24.9 marker. Just before the finish line. Nakakahiya, nakakahiya naman yung ganitong ginagawa nitong dalawan to. Nagkalat pa talaga siya ibang bansa. Ayan, based on the app, they both went through the finish line. And as their photos on social media, siguro ito, yan. Meron pa silang photos. Press na press pa. Nakamaratong ka na ng malupit niyan, ha? Press na press ka pa. Ito pa ang post, ha? Kita nyo, ito papakita ko lang sa inyo, ha? Sandali, babasahin natin yung post niya. Ito sabi niya, Versosa, who is running as Manila Mayor, even posted, ang saya sa pakiramdam. Makamit ang isang bagay na pinaghirapan mo. We are officially New York Marathon 2024 finisher. Talagang walang imposible basta tinrabaho mo at binigay mong lahat para sa goal mo. To God be the glory pa. Yan na nga ba sinasabi natin di ba? Kaya tama talaga yung Biblia. Hindi ho lahat na nagsasabing Lord, Lord, di ba? Ay patutungo sa langit Bakit? Meron talaga diyang banal-banalan kaya mapupunta sa langit-langitan. Eto, ginamit pa ang ang Diyos, to God be the glory daw. Pero ang problema, may problema sa app. Di umano, according to this report, parang nandaya daw. According to this report, hindi po galing sa akin. Ito pong report ni Mama, ng Tribune, ni Star Elamparo. Mantakin mo, hindi ho ba nakakahiya yan? Di ba? Ipagyayabang mo pa. Ito ang tanong. Is this true or not? Yan ang tanong. Totoo kaya ito o hindi? Ako, sa tingin ko, sa akin ito'y pananaw ko Sa akin, sa tingin ko, merong possibility totoo na nangyari ito. You know why? Mahirap po mahirap magsabi o magbalita ka ng isang bagay, lalong-lalo na pag may ebidensya. Ano yung ebidensya? Yung app. Di ba po? Paano kung hindi mo pwedeng loko-lokohin yun? Yun nga ang problema dito nangyari sa kanila They tried to go around the app problema meron palang app. I don't know kung hindi nila alam o nagkamali sila whatsoever. Pero gayon pa man, pangalawa, titingnan natin sa personality. Sa personality ditong dalawan to. 'Di ba? Sabi nga para malaman mo kung isang tao kinumit niya yung something, tingnan ninyo ang karakter ng tao. Itong si Rian Ramos, alam naman natin, pinklawan. Ano po ba ang prinsipyo ng pinklawan? It doesn't have to be true. Basta, ano sabi? Nakakalimutan ko na yun, pero ang sabi, excuse me po, ay importante mukhang totoo. Kahit hindi totoo. Yun ang prinsipyo ng mga pinklawan hindi natin alam. Pangalawa, sige, lalo siya tayo dyan. Kasi artista yan Etong si Sam Versosa. Ano bang personality ito? Ito po ay hari ng networking. Siya po ang may-ari ng networking. Diba? Alam naman po natin, isa hindi lahat ng networker meron nung matitino. Pero karamihan sa Pilipinas, iba ang ugali ng networker. Most of them are pretender.
What do you mean pretender? Most of them, huwag na tayo mag-deny, most of them, they pretend to be rich. Kaya nga naghihiraman pa ng sports car yan eh. O kung yung iba, kanya-kanya bili-bilihan ng mga second-hand sports car para lang may pagyabang na meron silang sports car, kinita ko ito sa aking networking, sa aking downline. Alam ko yan. Kabisado ko yan. Mga kababayan, ako po isa sa mga dating nagsubok po niyan. Alam ko ang kalakaran yan. As a matter of fact, isa po ako sa nagtitipon-tipon at nagsasalita para sa mga ilang networker noon. Kaya alam ko yung pagiging pretender niya mga yan. Hindi ho, walang biro. Alam ko yung iba, karamihan ng mga Pilipinong na sumasali dyan, nagpipretend. They want to be rich, kuno, ganyan-ganyan. Marami ho dyan, yung panlabas lang. Kasi alam mo, mga tunay na mga mayayaman, yung talagang pag nakamit ka ng... Kasi nung kabataan ko, wala ako masyadong namimit na mayayaman eh, di ba? Siyempre, puro networking pinasok mo, yung mga pretender. Pero kung makamit ka talaga na mayayaman, naku po, maniwala kayo sa hindi. Hindi ho yan naka-Rolex. Hindi ho yan naka-sports car. Simple lang ho ang sasakyan yan. Simple lang ho ang panunuot niyan. Hindi ho, at higit sa lahat, hindi ho mahilig mag-post sa social media ng kanilang ginagawa. Alam niyo kung bakit? Ayaw nila dahil for security reason. Kasi talagang mayaman sila. Pero yung mga mahilig magyabang ng kotse, bahay, papakita, naku po, maniwala kayo sa akin. Bogus yan. So, what do I mean by this, mga kababayan? I'm not saying ginawa niya talaga to. Ito'y inallege sa kanya, allegation sa kanya nitong nagsulat na si Star si Star Lamparo. Pero gayunpaman, we have to investigate and think, 'di ba? Mag-isip po tayo. Do you think that the character of this guy na networker na tumakbong party list, alam naman po natin kaagad yung mga ganyan. Mantakin mo anong party list niya? Tutok to win ba yun? Bihirang buhay to. Party list, tutok. Game show? Tapos, networker pa. Alam naman po natin ang galawan ng mga yan, di ba? Tapos dito parang sinasabi niya pa, nagpo-promote pa siya, na pag ilagay mo lang ang iyong puso doon sa iyong bagay. Ayan isang, talaga, makamit ang isang bagay na pinaghirapan mo. Talagang walang imposible basta tinrabaho mo at binigay mo ang lahat para sa goal mo. Power! Sino dito gusto yumaman? Yeah, yun ang gusto ko mayaman. Kasi, tandaan mo, mga kapower. Lahat tayo pinanganak ng walang dala sa mundo na ito. Pero kasalanan mo na pag ikaw namatay ng hindi mayaman. Bakit? Tinamad ka. Hindi ka nag-imbita. Takot ka ma-reject. Kaya dapat sa mga okay lang yung ma-reject. Ang importante, power. Di ba? Hindi. Biro lang. Hindi ko naman lahat ng networker ganun. Pero marami. Nakakahiya lang ho. Kasi mga kababayan, bakit ho natin to dinidiscuss? Again, okay? Again. Sabi nga dito the official split of the two celebrities are accessible to the public through the NYCM app. We are still verifying reports if there's already a complaint lodged against these two celebrities as ordinarily investigation will... Naku po, nakakaya. Iimbestigahan pa tuloy. Mantakin mo, tatakbo ka pang mayor. 'Di ba? Kung pretender ka, ano pa kaya? Ito ang tanong diyan, ano pa kaya ang pinireten mo lang? Yung kayang pagbebenta mo ng kotse, yung sports car na sinasabi mo na nagbebenta ka, hindi kaya yun ay pretending lang na ibinenta mo tas ipinamigay mo sa tao? Think of it, di ba? Di ba? Isipin yun. Ikaw talaga, Banat ba? Hindi, isipin nyo. Do you think
that kind of sabi mo ng antics o alam mo yung pakitang tao, wala naman, hindi po pala totoo yun sa tingin ninyo. Ako nagtatanong lang, hindi kaya yun ay pautot lang para masabing, kita mo yan? Nagbenta yan ng sports car para lang talaga ipamigay sa mga Pilipino, di ba? Hindi kaya yan ay isang pautot lang? Yung pamimigay ng spam, baka naman namigay siya ng spam para sa 100 lang na tao. Tapos para lang masabi, spam Bersosas. Hindi ako nagtatanong lang. Kasi tuloy, ang nangyayari, yung mga kababayan natin, iba tuloy yung pinalit. Instead na spam Bersosa, scam Bersosa. Ako ayoko naman pumasok sa ganyang klaseng labanan. Yung tawagin siyang scam Bersosa, ayoko yan. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi kasi ako, sa tingin ko naman, legit naman yung kanyang networking. Kaya lang, syempre, OA lang. Ina-exaggerate lang. Yan naman, alam mo, marketing yan. Lahat naman ng mga business, minamarket na exaggeration ng datingan. Yayaman ka, magiging milyonaryo ka kahit dumudugo na ilong mo, kaka-invite. Yayaman ka. Hindi, totoo naman may yumayaman dyan. Yung mga nauna. Ang tagal na hun yan eh. Antayin nyo na biglang magsara yan? Hindi, ito. Kasi yan ang lagi kong tanong noon eh. Lagi kong tanong yan eh, sa networking. Di ba? Pag nagbukas, simula lang ito. Maraming ganyan. May mga magkakatropa na yan eh. Simula lang ito. Yung mga talagang bumibili ng 7 heads, kung ilang-ilang. Basta yung yun eh. Yun yung dami ng yung mga nagsisimula yan. Magkakakilala yan, magkakabarkada yan. Simulan na natin to. Marami to. Yan, pasok sila. After a while, sarado. Sabi ko nga sa kanila, paano naman yung mga naiwan sa dulo, yung bigla na lang kayo nagsarado? Ang dami experience niyan. Sa Pilipinas, ang dami na nagsarang networking eh. Gusto niyo pangalanan ko? Wag na, banat bay. Hindi totoo naman eh, di ba? Paano na yung nasa dulo? Paano na yung kapapasok lang? Wala na siyang chance na mag-imbita o kaya kasi nga, dahil nga, yun yung mga tinatawag na iba. Nung iba mga scam na networking. Ito nga ang tanong dyan mga kababayan. Di ba? Hindi ko sinasabing scam yung niya. Ang pangalan yung niya? Front row. Hindi ko sinasabing scam yun meron man yumayaman, meron man yumayaman dyan, pero meron hindi. Siguro yumayaman mga 10%, 20%, the rest, hindi ko lang alam. Ang punto natin dito mga kababayan, kung ito ay pretender dito sa marathon na ito, di ba? Nakita naman natin, ina-allege nung nagsulat, siya ay pretender. Paano kaya pag naging mayor to ng Maynila? Baka puro panlabas lang ang dito, di ba? Kasi alam mo, iyan ang isang katangian ng mga trapo. Walang biro, panglabas lang. Diyan sila magaling. Yung gagawa sila ng maayos na tulay kahit wala namang tatawirin. Para lang masabing may nagawang tulay. Tapos mahilig yan sa, alam mo yung tawag doon, yung ribbon cutting. Hindi nga ribbon cutting, sorry. Yung paghuhukay, hindi pala ribbon cutting. Kunwari maraming proyekto, maghuhukay, tapos di naman natatapos. Bakit? Kinatkong na yung pera. Ganun ang mga politiko, di ba? Tapos kunwari may magandang meron magsisimula ng trabaho, pero iiwan na katiwangwang. Para nga lang masabi na meron silang proyekto. Yan ang katangian ng isang trapo. Kung ito ay totoo, di ba ito ay same ng katangian ng isang traditional politician? Yung ipakita lang na nakatapos siya, ipakita lang na pogi siya dahil natindi at pinaghirapan nila yung marathon. Pero in reality, di umano according to this article ay hindi naman pala talaga tumakbo. May mga kinaligtaan, may mga nilagpasan. Naintindihan nyo? Yung relationship nitong marathon na ito
sa possible na mangyayari pag naging mayor yan. Hindi kaya, hindi ako, nagtatanong lang naman ako, hindi kaya simulan yung proyekto? Tapos ang dami-daming paghuhukay na nagaganap. Di ba? Mga ganyan ukay-hukay. Groundbreaking. Baka puro paghuhukay lang. Tapos ending, hindi ginawa yung loob. Tapos yung labas lang ang ginawa. Tapos ribbon cutting na. Kasi nga, nag-skip ng proseso. Tama, mali. Di ba? Hindi ho dahil sa supporter ako ni Yorme, ha. Pero alam mo yon, inilalabas lang natin ang hindi magandang karakter ng mga tumatakbong kandidato. This will apply also sa mga tumatakbong senador, tumatakbong congressman. 'Di ba? Importante yung resibo. Kasi kung wala akong resibo, wala akong kwenta. Kaya nga, 'di ba? Kami mga banateros, bakit kami din masugid na nangangampanya kay Pastor Kibuloy? It is because may resibo siya. Nakita namin ang resibo niya, yung kanyang lugar, yung mga inayos niya, mga pinagawa niyang. Isipin niyo ha, merong resibo. Bago ng mga nangako, merong resibo. Meron munang ginawa. Kaya nga paulit-ulit namin sinasabi yan, di ba? Pag merong kandidatong nangako, tingnan nyo na muna kung yung kanyang pangako nagawa niya na. Kung hindi niya pa nagawa yun, pangako lang yun. Tama, mali. Halimbawa, manliligaw mo, nangako sa'yo. Pagka ikaw naging asawa ko, siguradong lahat ibibigay ko sa'yo. Tingnan mo muna kung ginawa niya yan sa pamilya niya. Diba? Kung ginawa niya yan sa mga ex niya. Kung hindi niya ginawa yan, anong resibo mo na ibibigay niya sa'yo lahat? O ibibigay niya yung pagmamahal na tunay, di ba? Yung mga kabit dyan, sasabihin, hindi, mamahalin na kita ng tunay. Tapos sasabihin mo, ay oo nga, thank you, salamat naman. Tanga ka pala eh. Hindi niya nga minahal ng tunay yung asawa niya, ikaw pa. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, pag walang resibo, wala yan. Kaya nga kami, kumbinsido kami kay Pastor Kibuloy. Hindi man kami pareho ng panalig o pananampalataya. Kumbinsido kami kasi nga po, may resibo. Meron pong KOJC. Ang ganda ho. Kumpleto, gamit, lahat nandoon. Talagang pag walang korupsyon, ayun ang resulta. Same thing with Yorme. Diba? Kaya nga ho namin gusto si Yorme, not because of anything. As a matter of fact, binatikos kami noong 2022 because of supporting Yorme instead of yung kapartner ni Pangulong Duterte na yung kanyang anak na si Bongbong. Pero kasi kami, nagdepende kasi kami sa resibo. Tatlong taon lang tinagal ni Yorme, pandemya pa, pero nakita natin yung ganda ng kanyang ginawa. Resibo ang tawag dun. Ano resibo ni Sam Bersosa? Yung networking niya. Hindi ako, nagtatanong lang. Yumaman yung networking niya. Yung mga tao dun. Tandaan ninyo, habang yumayaman, yung mga taong nasa ibaba niya, yumayaman din siya. Ganun ang networking eh. Tuwan-tuwa sila na fino-flaunt nila, 'di ba? Meron nga silang membro diyan, di umano, alleged nagsumbong kay Rapi Tulfo na nagsasabing pinilit siyang bumili ng Mustang para daw ipagyabang, something like that. 'Di ba sabi ko? Kahit nagkaubos-ubos na pera, yun lang ang kinita, binili pa ng Mustang. Kasi nga, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, mura lang kasi ang Mustang. Yan ang sports car na pinakamura, 2.5, 3.5 or 3. Hindi, totoo wala akong biro. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, pretender eh. Marami ho diyang pretender. Kaya nga ako nagtatanong, mga kababayan, sa tingin nyo ho ba, etong pangyayari na ito, etong nangyaring balita na ito at katarantaduhang naganap na ito, sa tingin ninyo, ito po ba ay nakakaapekto sa kanyang pangangampanya? Nakakaapekto po ba ito sa kanyang karakter bilang kung sakaling maging mayor? Pero buti na lang, hindi. Ulelat naman to eh. Hindi ko nga alam ba't pinag-uusapan natin.
Hindi. Alam mo, kaya ako pinag-uusapan to kasi iniisip ko talaga kung pag-uusapan natin to kasi nga publicity pa rin sa kanya to. Di ba? Mantakin mo, mabanggit siya ni Banat Bite. Oh, di ba publicity pa rin sa kanya to? Kaya lang pinag-isipan ko na mabuti. Kasi una-una nonsense naman na banatan ito. Bakit? Nakita nyo naman yung survey. Di ba? Pagsamahin mo pa lahat ng kandidato dyan, walang-wala sa kalahati ni Yorme. So, useless kung bakit natin pag-uusapan to. Kung ang goal lang natin ay banatan. Tandaan natin, hindi natin ang goal ay banatan lamang for the sake of banatan lang. We do not need to campaign for Yorme to win. Bakit to? Ang laki na ng agwat niya. As a matter of fact, dapat nga si Yorme medyo relax na lang, hindi na ho bumabanat, di na tumitira. Kasi nga, ang laki na ho ng agwat niya. Malabo na ho matalo yung ganyan. Unless, magkaroon ng bilihan sa pagdating sang eleksyon, di ba? Unless may hocus-pocus na magaganap, posible ba yun? Aba, posible. Mayaman yung mga kalaban ni Yorme. Pero gayon pa man, the reason why I discuss this is for us to understand the kind of people we will vote in 2025. Dapat po, wag ho tayong boboto ng mga pretender. Pag ang isang tao ay pretender na namimigay, yung tumutulong, 'di ba? Na ngayon lang nila ginawa. 'Di ba? Yan po ay halimbawa lamang po ng pangangampanya. Kung ngayon lang nila ginawa 'yan. Kasi meron naman talagang tumutulong at napapublicize pero continuous. Halimbawa si Senator Bongo. Kita natin, hindi ho tumigil yan. Mula nung tumungtong na senador yan, for 6 years, non-stop tumulong yan. So, we know na hindi siya pretender. Gets nyo? Pero meron, yung bigla na lang out of nowhere, sisulpot at magbebenta ng kotse, tapos itutulog di umano. Diba? Anong tawag mo doon? Out of the blue, bigla kang naging matulungin. Kaya nga ako mga kababayan, ito'y lesson sa lahat. Yung mga congressman ninyo, yung mga mayor na nakikinita ninyong iboboto ninyo, yun ba ay naglaho ng sobrang tagal tas biglang sumulpot na lang ngayon? Hello, Trillanes! Di ba? Yung bigla ka na lang nag-ikot, sabihin mo, Oy, taga ano na ako? Taga Caloocan ako. Anak ka ng wewe. Sa tagal-tagal mo ng politiko, ngayon lang, hindi nga alam nung iba na taga Caloocan ka. Tapos bigla kang tatakbong mayor. Di ba ho? Oh, ano ibig ko sabihin nun? Pretender. Di ba? Yan ang ibig ko sabihin. Ingat po tayo dyan yung mga panglabas lang. Ito nga administrasyon na ito, ang hilig sa ganyan eh. Yung panglabas lang yung inaayos, pero yung loob, ang dumi-dumi. Puro korupsyon. Pero kunwari, maganda yung propaganda nila, maganda yung press release nila, pero puro korupsyon. Kasi nga po, alam mo, in a certain extent, may mga maloloko ka. Yung mga mabababaw na tao, yung mga nadadala pa sa ayuda. Pero alam mo, meron ding panahon yun eh. May panahon din yun na mawawala yun. At kung sino talaga ang totoo, yun ang mananatili. Halimbawa yung nangyayari ngayon sa Maynila. Kahit tanungin mo sino dyan eh. Masasabihin ka agad nila, si Yorme na, subok na yan, daming nagawa. Ganun lagi eh. May mga YouTuber dyan na nagkakalye survey. Alam mo, pinapanood ko yun ha. Ang laging sinasabi ng tao, si Yorme na kasi subok na yan eh. Si Yorme na kasi may nagawa naman talaga yan sa amin. Ganun. Alam mo yon? Pero ako, sigurado ako nakakatanggap ng ayuda yung mga yun. Pero sa utak nila, hindi kasi. Yung totoong may resibo na. Si Yorme po yun. Pero mga kababayan, ako'y makikiusap sa mga taga Maynila. Mga taga Maynila, alam kong sure win na si Yorme. Pero kung hindi ninyo i-all out Yorme, not just Mocha, baka iisipin nyo, gusto kong iboto nyo si Mocha sa District 3 bilang councilor, which is gusto ko naman. Pero gayon pa man, hindi lang po yun.
iboto po natin ang buong Team Yorme. Kailangan manalo. Kasi ito, bakit po maganda ang nagawa ni Yorme for 3 years nung siya ay naging mayor? Alam niyo kung bakit? Kasi nga po, karamihan o mostly ng congressman, councilor ay kakampi ni Yorme. So, madali pong maipasa yung mga kailangan. For example, projects, importante yan. Pangalawa, mga ordinance. Kasi ang gumagawa ng parang batas ng local is yung councilor. Imaginein mo kung ang mga councilor na ilalagay mo ay puro oposisyon. Sigurado ko walang matatapos. Bangayan lang ng bangayan sa City Hall palagi. So mas mabuti pa, ang iboto natin straight. Talagang Yorme's choice. Buo yun. Straight natin. Mula sa congressman, vice mayor, o yung congressman muna nila na si Apple Nieto, 'di ba? At yung sa District 3 yan At saka yung iba pa po, marami pa po mga congressman, di ko lang kabisado. At syempre yung vice mayor ni si Chi Atienza ni Yorme. Sana ilahat natin. Itodo natin kung gusto natin talaga na maayos pa ang kasi ngayon talagang gumanon, grabe. Mantakin mo. Maynila ang isa sa pinaka magulong in terms of criminality, Maynila. Could you just imagine yun? Hindi, eto na nga lang halimbawa, dito ang dami nagtatanong sa akin. Pati mga Haponesa. Pati mga Hapon. Nagtatanong sa akin, sabi na, why like Japan? Because I like you. Atay tayo siya. Bako! Hindi. Ito talaga tinatanong sa akin. Kahit yung mga kakagabi, may mga nakausap ako mga Pilipino kasi nanood ako ng concert ng mga Philippine music festival. May tinatanong sila sa akin, ba't ako pabalik-balik dito? Alam niyo kung bakit? Kasi yung safe dito, aside from safe, honest yung dito, yung mga tao dito, it's not the people. Hindi na kami makapag-usap ng mga Hapon Hindi ka, may mga restaurant, may mga hindi ka naman makakapasok kung hindi ka marunong magsalita. So, hindi yun Ang importante dito, anytime maglakad ka sa gabi. Okay? Ay, grabe po. Safety. Bumulagtak ka dyan. Kahit lasing ka, bumulagtak ka. Kinabukasan, buo pa. Pati wallet mo nandun. Sa Pilipinas, bumulagtak ka. Pati brief mo wala na kinabukasan. Ginahasa ka na ng mga ng mga chupageti. Hindi, totoo po. Walang biro. Ganun katindi sa dito. Imagine ninyo lang. Because of that, ang unlad-unlad ng Tokyo, yung main district ng Japan, paano kung yung Maynila? Yun ang pinaka-capital of the Philippines. Hindi ang capital ng Philippines. Maynila kung yung Maynila ay sobrang ganda. Di ba di pupunta ang mga tao. Kasi yun na nagre-represent. Kasi sa balita naman, hindi naman kinukuhanan masyado yung mga Mindanao. Ay, ewan ko nga bakit itong mga balita na to. Ang laging kinukuhanan ko yung mga pangyayari sa Metro Manila. Specifically Maynila. Kasi ito ang sentro. Nandyan ang Malacanang. Mantakin mo, nandyan ang Malacanang. Nasa loob ng Maynila ang Malacanang. And yet, sila ang pinakamataas pagdating sa krimen sa buong mundo na city. Hindi ako sure kung buong mundo yun, Southeast Asia or Asia. Basta, ito po ay, pinakamataas, Maynila. Mantakin mo yun, mga kababayan. Kaya kailangan talaga natin. Alam mo, eto, actually, maniningil ako talaga kay Yorme. Isko Moreno. Huwag kang magalit, Yorme, Pero pag ikaw nanalo, talagang sisingiling ka ng Banateros. Ayusin mo Maynila. Parang awa mo na. Ayusin mo Maynila. Nakakadiri na. Kasi ako, ang dami kong shows dun Madalas po tayo nagpupunta dyan sa Maynila. Malala na. Kotongan. Lahat.
balik na rin sa ang dumi na, pakalat-kalat na uli yung mga, wala na ho talaga, nasira na ho ang Maynila. Di ba ang beauty nun eh? Lagi maliwanag, maayos, maaliwalas. 3 taon nagawa ni Yorme yun ha. Pero 3 taon din nasira ni Lacuna. Ano na nangyari sa Pilipinas? Kawawa talaga eh. Kaya mga kababayan, magagawa ni Yorme uli yan kung iboboto natin ang Yorme's Choice. Lahat. Congressman ni Yorme, boto natin yan. Vice Mayor ni Yorme, boto natin. Sa District Councilor, lahat iboto natin. Itapo na ho natin ng lahat ng bata ni Lacuna. Na walang ginawa, kung hindi, butasan ng mga Duterte. Parang awa nyo na. 3 sa congressman ng Maynila ang walang inatupag kung hindi siraan ng mga Duterte. Wala nang iba, ganun lang lagi. Mantakin mo bumabagyo. Ano ginagawa? Sinisiraan ng mga Duterte. Ganun lang ng ganun. Every day. Hindi na sila nagrepresenta ng distrito nila sa Maynila. Anong ginawa lang? Manira ng manira. Sumipsip na sumipsip dun sa kanilang boss. Sapagkat yung boss nila ang nag-aalat ng proyekto. Kaya ang tanong, kung ang boss nila nag-aalat ng proyekto, ang tanong, may proyekto bang bago dyan sa Maynila? Asa na yun? Ayun lang. Ewan ko, di ko rin alam. Kayo lang makakapagsabi niya mga taga-metro, taga Maynila, ha? So, sana po, straight tayo. Straight, Yorme's Choice. Ako po si Banat, bye! Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang